ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo? Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. May press con nga si Diggs eh. Wala na akong oras para panoorin si Diggs. Ano pa ba? Ano pa ba sasabihin niya? Siyempre, pagtatanggol niya anak niya, no? Yun lang naman sasabihin yan eh. Pero bukas, baka itakil natin siya bukas. So, kasi siyempre, may bukas pa naman. May bukas pa naman. Pero mga kotsero, eto na nga So, from designated survivor to criminal mastermind. Real quick. Ganun na naganap eh. Ganun na nagaganap ngayon mga kotsero eh. My goodness. Pag-usapan natin yan maya-mayang konti lang. Pero bago natin gawin yan, as usual, babati muna ako sa inyo lahat. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like po yung ating video at mag-subscribe po sa ating Coach Jared YouTube channel. Also, labanan po natin ang shadow ban at ang pagmamass report na ginagawa ng mga DDEBs. Kaya pa-share po yung ating mga live stream, ang ating po mga videos sa inyo po mga social media accounts. Hingi na lang po ako ng tulong sa inyo para kasi nga naka-mass report tayo at dahil naka-mass report tayo ayun na nga hindi tayo ikinakalat ni YouTube. So para ma-reach natin yung mga ibang tao na, 'di ba? Ayun na nga. Ayun. So, shoutout muna tayo, guys. Shoutout muna tayo, guys. Bago tayo magpatuloy. As usual. Okay. Wait lang, guys. Wait lang. May ayusin lang ako. Mabilis lang to. May mabilis lang. Okay. Ay, hindi pala dito. Sorry. Ito pala. Kamusta naman yung hearing? Kamusta naman yung hearing? Di ba? Merong kapag talaga naiipit nagkakasakit. Ano yan yan ang lesson number 1 kay Mentor GMA. Si Mentor. Yan ang unang-unang lesson sa tawag dito sa corruption how to get away with corruption lessons ni GMA. Anyway, wait lang, may ayusin lang ako. Yan. Okay. The brace queen, si wheelchair mama. The neck brace queen and wheelchair mama. Ayan, si GMA. Grabe. Pag gusto mo talagang takasan ng mga atraso mo sa korupsyon, gayahin mo yung ginawa ni what's her name? GMA. Lesson number 1, kunyari magkasakit ka. Okay, game. Shoutout tayo. Glenn Triles, Nilda Galvez, Tony Salinas, Mommy Terry, Juwa Ping, Gracia Ilagan, Bibiana Sabas, Pinoys, Mommy Terry, Tenfold, Lagay, Alma Hashem, and Raquel Santillan. Okay. First batch. Batch 2. Rhoda Movilla, Mototino, Mary Grace Thomas, Ultimate Claire, Nimbus Cloud, Herald De La Rosa, Ningning Erosa, Ronald Osorio, and Alma Hashem. Okay. Ate Trexie, loyal sa Bayang Sinilangan.
Gintoki Sakata, Narlin Mediana, Ena Del Lorcasa, Neil Gonzalez, Isabel Alcueza, Lilia Potenciano, and Lou, ano to? Lou Bia, ay wala na. Lou, basta Lou. Okay. Basta Lou. Laika S, Ken Coolidge, Imelda Cinco, Melanio Tadeo, Norris Verano, Carnage, Joyce Ong, Lori Henderin, Adelaido de la Cruz, Edel Toto Balduesa, and Veronica Medina. Okay. Ryan San Pedro, Eileen, Mount Cabin, Johan Zuniga, Melanio Tadeo, Leonaida Mendoza, Rose Fernandez, Ernie Santos, Aida Apura, Pablo Naida Jr. Oh. Okay. Angelo Empeyo, Mercedita Lucas, Norma Lasam, Rose Fernandez, Eliza C., Rosemary Seguera, Ray Ballesteros, Lourdes Bateo, Celso Taa, Jeffrey Limhoco, Ice Cream, Rina Rilla, Angelo Empeo, Sherry Lee Valera, Ivy Abellana, Ahmed Hashem, CJ Sales, Joy Rock, Rosemary Seguera, Shintaku, okay. Lucy Villar, Ruben Esperanza, Mitch TV, Rome De Felipe, Oliver Aneglo, Noli Ray Fernandez, Virgilio Caragan, Jake Mataraki Hermono, Marie Luis, Leora Ninita, and Andrea Gunao. Last batch, guys. But last batch. Litz Duyanbi, Torny Gandang Hari, Magots, Jocelyn, Elena Cloa, Ruben Esperanza, Mahal El Custodio, Mike Dalingay, Ivy Abellana, and Leo, ay, nilabasa ko na ba ito? Parang hindi pa. Leora Ninita. Okay. So, yan po ang ating super chat segment. Ngayong gabi. Okay. Once again, mga kotsero, kung di nyo pa po nagagawa, pakishare po itong ating live stream sa inyo pong mga social media accounts, sa inyong mga Facebook groups, sa inyo pong mga group chat, para marami pong makaalam ng ating mga live stream at ating mga pinag-uusapan dito. Lalo-lalo na yung katulad natin, like-minded people, no? Yung mga katulad nating admin supporter at gusto lang natin marinig ang katotohanan. Kahit sa mga kalaban, kailangan marinig natin ang katotohanan. Hindi yung palaging bola-bola. Wag tayong papakaangat tulad ng mga DDMs, guys. Delikado sa buhay yan. Hindi ko nga alam paano pa nabubuhay yung mga DDMs eh. Ganun sila kaangat eh. But anyway, game. Pag-usapan ngayon natin to. Kasi mga kutsero, promoted na si Sara Duterte. Na-promote na siya. Not in a good way, pero promoted na siya. Saan? From designated survivor noon, alala nyo last time? Nung, SONA. From designated survivor to criminal mastermind. Hindi ko ako nagsabi niyan. Hindi ko ako nagsabi niyan. Basahin natin ang balita. Ito yung balita. Ayan. Ay, Liam, salamat Liam sa pagpapaalala. Press 1 kung ikaw ay DDM sa nanonood sa atin. Press 1! Anyway. Ayan na nga. Ito sabi. Self-confessed mastermind. Sara Duterte may face criminal liability for premeditated plot to kill Marcos. Ayan. Ayan na. Self-confessed mastermind. Isa na siyang kriminal. Kriminal, guys. Grabe na. Ayan, meron pa rin mga nagwa-1. Lahat kayo nag-1 no? Kapag DDMs ka, press 1 kung ikaw ay DDMs. Anyway. Ayan nga. Self-confessed mastermind. Sara Duterte may face criminal liability. Ito po yung sinabi sa balita kanina. Pakinggan ho natin sinabi sa balita. Mastermind na ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte
Dahil sa mga banta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa sabina mula sa NBI, pwede rin daw maharap sa patong-patong na kaso ang bise at matanggalan pa ng lisensya sa pagiging abogado. Nagbabalik si Ria Fernandez. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM? Self-confessed mastermind. Yan ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang isapubliko ang pagkontrata niya raw sa isang hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulong si House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Nakumpirma ng National Ang saklap naman nun, no? From Vice President, ngayon tawagin ka na lang self-confessed mastermind. Di ba? Ang saklap naman nun para sa isang vice-presidente. Di kaya parang, di ba, parang nakakairitang isipin na dati mataas ang pagtingin sa'yo ng mga tao, nilerespeto ka, etc. etc. Tapos ngayon, all of a sudden, ay wala na. Wala nang ganon. Wala nang ganon klaseng respeto. Oo. Isa ka na lang self-confessed mastermind. Oo. At ikaw ay pwede ng kasuhan. So malamang sa malamang, criminal mastermind ka pa. No, di ba? Partida, abogado yan. Abogado yan si Sara. Abogado. Oo. But anyway, tuloy natin. Bureau of Investigation na tunay ang online video ng bise kung saan niya sinabi ang death threat. Pero hindi raw nila inaresto si VP Sara bilang courtesy. Gayunman, hahainan nila ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag. We are giving her chance. Imagine, hindi siya inaresto. So, ibig sabihin, anytime, pwede talaga siyang arestuhin. Hindi lang siya inaresto bilang courtesy sa kanyang posisyon na bilang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. But she could have been arrested. Yun ang sabi ng ni Director Jaime Santiago ng NBI. Oh, RTC judge yan, mga kojero, matindi yan. Matindi yan, mga kojero. RTC judge yan. She could have been arrested, but, again, by virtue of her position sa gobyerno, yun. I-invite na lang, bibigyan na lang siya ng subpoena. Diba? I-issuehan na lang siya ng subpoena. Okay, tuloy natin. Due process to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para mabigyan ng pagkakataon. Ayon pa sa DOJ, gagamitin din nila ang buong puwersa ng pamahalaan para matunton ng sinasabing hitman na pumayag sa utos ng bise. Marami rin posibleng kaharaping kaso si VP Sara, gaya ng grave threat at sedition. Pwede rin daw may sedition pa. May sedition pa. Grave threat. Yung grave threat, malalalala na yung grave threat eh. Pero may sedition pa. May sedition case. Oo. Grabe. Alam niyo kung bakit kasama ang sedition? Kasi mga kotsero, yung panggugulo ba na kanyang ginawa? Seditious. Hindi lang yan. Pwede rin inciting to sedition kasi yung mga supporters at followers niya nakikigulo. Di ba? Naalala niyo kay Kibuloy? Tapos naigulo yung mga tao niya? Di ba kinasuhan din sila ng sedition? Yun. Simpleng-simple lang naman ang sedition. Grabe. Grabe to, no?
Buti hindi pa treason. Buti wala pa sa level ng treason no? Oo. Pero sedition pinag-iisipan. Sinama yung sedition. Buti sana kung wala sedition Oo, kaso malala yung sedition. Ang matindi doon, mga kotsero, kasi elected official pa siya. So kapag kinasuhan siya ng sedition, di may basis ka na agad for betrayal of public trust. Oo. Disbarment. Ito may question si Celso Taa. Paano naman daw ang disbarment? Pakinggan natin. Siyang madisbar dahil bukod sa death threat, nagpakilala siyang abogado ng kanyang chief of staff na si Zuleika Lopez. Hindi kasi pwedeng mag-abogado ang isang vice president, lalo pat nawit din siya sa issue. Correct. Oo. So pwede rin ho siyang madisbar. Kasi siya ay nagpractice ng law siya ay nagpa-practice ng law. She is unlawfully practicing law nung siya ay tumayong counsel ni Zuleika Lopez. Pwede siya ma-disbar doon. Ang matindi doon sa disbarment, mga kotsero, walang control lang dyan That's, again, tulad na sinabi natin kanina, it is a sui generis. Ibig sabihin, Supreme Court lang ang pwede magdesisyon. It's a category of its own. Kapag kasama ko yan sa kapangyarihan ng Supreme Court. So kapag nagdesisyon ng Supreme Court na, hindi, didisbar ka namin. Wala kang choice. Magmo-motion for reconsideration ka lang, one time, pagbibigyan ka. Tapos kapag wala talagang lusot, yung palusot mo, sorry, pagtsatsagaan mo yung disbarment. Although pwede ka naman ma-reinstate. Pwede ka naman ma-reinstate, kaso merong may time frame na pinag-uusapan, 2 years yata or 3 years. Tapos ang daming requirements, papipirmahin ka ng, paghahanapin ka ng certificate of good moral character, etc., etc. Testimonya na inayos na yung mga issues mo, whatever. Very, what do you call this? Very tedious. Yung pagbabalik kapag ikaw ay na-disbar. Pero sabi ko nga sa inyo kahapon, mga kotsero, nag-livestream tayo. Ako medyo happy na ako kung ma-disbar muna siya. Unahin na natin doon. Kasi mga kotsero, may mga statement na naman siya na binitawan that is a direct assault to the integrity and credibility of the Supreme Court. Meron siya mga statement kanina na talagang it is an insult to our justice system. It is an insult to the Supreme Court. Oo. Mamaya pupuntahan natin yan. Pero panoorin mo natin itong balita. Nauubayan naman sa Kongreso ang usapin ng impeachment. Hindi po maaring isang tabi lang yan at kailangan po ng ating gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas ding opisyal ng gobyerno na may kakayahan din na gawin ito. May investigasyon na rin ng PNP-CIDG. Kung totoong baka naman walang hitman o baka naman yan ay figure of speech na naman. Ito na naman tayo sa figure of speech. Yun ang ating mga titingnan dyan. Helen Suzuki, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Ando na naman tayo sa kwentuhan ng figure of speech. Kahapon yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes, yung DIED. Specifically, yung isang abogado ng DIED. Anong sinabi niya? Hindi, hyperbolic statement lang yan. Kilala niyo naman si Sara Duterte. Hyperbolic statement lang yan. Oo. Joke ulit. Hyperbolic na naman. Hyperbolic na naman. My goodness. Daging ganyan Pag naiipit Tanggapin nyo na lang, bobo si Sara. Tanggapin nyo na lang, bobo si Sara. But, more than that, hindi talaga nag-ingat si Sara. Hindi talaga nag-ingat si Sara sa kanyang pagsasalita. Bakit? Syempre, di ba? Close na close siya kay Attorney Zuleika Marami nga nagsasabi, alam nyo, ito nga sabi nga. Kaya raw pinagtatanggol ni
ni Sara, si Attorney Zulaika, ay dahil magjowa daw sila. Ako, sa akin, mga Kojero, whether it is true or not, it's not important. Hindi ho yun important. Hindi ho importante yun. Para ho sa akin, ang importante, meron silang malalim na koneksyon. At kung ano ang alam ni Zulaika Lopez, iyan ang maaaring ikabagsak ni Sara Duterte. So sa akin, wala akong pake kung magjowa sila o hindi, or mag-best friends, or magkatrabaho, magkakilala lang sila na matagal na panahon. I don't care. It doesn't really matter in the whole scheme of things. Oo. Maliit na parte lang ng kwentuhan yan. Pero ang mas importante kasi, may malalim silang ang koneksyon. At kung si Attorney Zulaika Lopez ay masusukol at mapipisil, baka ikasira ng Sara Duterte. Di ba? Ikasisira ng political career ni Sara Duterte yan, si Attorney Zulaika Lopez. Kaya gigil na gigil siyang protektahan yan. Tingnan niyo mga Kojero, hanggang kanina sa hearing, wala siyang pakialam doon sa apat na nasa Office of the Vice President na pumunta. Wala siyang pakialam doon sa mag-asawang Fajarda. Wala siyang pakialam doon. Well, although sinamahan niya dahil hindi matay na nga. Wala siyang pakialam kay Acosta. Anong sinabi niya? Bakit hanggang ngayon nakadetain pa rin si Attorney Laika Lopez? See? See? Oh. Diba? Wala siyang pakialam. Si Laika Lopez lang. Si Attorney Zulaika Lopez lang ang kanyang tutok. Diba? Love wins. But then again, mga Kojero, we're focusing on the small stuff. Hindi ho intriga dito kung magjowa sila. Well, although intriga kasi may asawa siyang iba. Pero kung ganun man o hindi, it does not matter. Hindi ho yun ang importante. Kung jowa niya, di mas sigurado tayo na mas marami siyang alam sa mga kabalbalan ni Sara Duterte. Diba? Kung jowa niya, di mas marami nga siyang alam. Kung jowa niya. And kahit hindi ho niya jowa, mga Kojero, 17 years silang magkasama. Matagal ho siyang naging chief of staff ni Sara Duterte. Oo, napakatagal ho nilang magkasama. Alam ho niyang hilat siya ng kanyang boss. Alam ho niyang hilat siya ng kanyang boss. So lahat ng sikreto ni Sara, alam niya. Kaya ho mga Kojero, ang susi ho talaga dito sa ikasisira ni Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez. And besides, di ba? Anyway, mamaya na lang yun. Tuloy natin to. Una nang kumambyo si VP Sara at sinabing hindi siya nagbanta sa Pangulo at pamilya nito. Ipinaliwanag niya lang daw ang banta sa kanyang seguridad. Wala raw siyang mapapala kung papatayin ng Pangulo. Pero wala nga ba? If ever this threat of assassination actually happens or is accomplished, she is the ultimate beneficiary. She is the beneficiary of the death of the president. Tiniyak naman ng DOJ na Tama yun. poprotektahan din ng bise kung may death threat nga siya. Pero sa ngayon, wala raw silang namomonitor na banta. Bagay na sinagot ni VP Sara. Yun. They really do not consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Nagbabalita mula Ang pangit ng reply ni Sara Duterte doon. Ang pangit ng reply ni Sara Duterte doon, promise. Para siyang batang naiinggit kasi hindi binigyan ng candy. Di ba?
Bakit sila may ganito? Ako hindi ako binigyan ng candy. Hindi ba ako bata? Hindi ba ako favorite? Di ba? Hindi ba ako nag-aaral dito? Hindi ba ako anak? Parang bata eh, no? Ganun eh. Hmm. Hindi ba ako vice president? Hindi ba binoto ako ng maraming Pilipino? Oo, binoto ka namin. Kasama ako dun eh. Kasama ako dun eh, sa mga bumoto kay Sara Duterte eh. Pero, naman, ganyan itsura? Ganyan? Iboboto ko pa ba yan in the future? Hindi na. Kahit tanggalan niya na security, wala akong pake dyan. Di ba? Ang nakakatawa palagi, etong dito sa usapin, mga kutsero, sa usapin po ng death threat, yung kanyang death threat sa Pangulo, pinipilit humbalik ta rin ito ng mga DDEBs. Pinipilit ko nilang sabihin na si Sara talaga ang gustong patayin. At kaya niya nasabi yun, kaya niya nasabi yung kanyang nasabi na pagbabanta sa Pangulo, ay dahil nga kasi merong threat sa kanyang buhay. Oo. Ano yung kanilang pruweba? Yung kanyang saksak dito sa gilid, sa leeg. Oo. Kung pupunta ko kayo sa TikTok, mga kutsero, yun ang palaging yung makikita. Ang dami sa TikTok eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang dami sa TikTok. Oo. Ito, for example, bibigyan ko isang sample. Meron nag-send nito. Pinalitan ko lang ng music. Kasi, baka copyright ako. So, pinalitan ko ng music. So, for example, ito. Sa TikTok ko ito nakuha. See that scar on her neck daw? Before her birthday, Sara experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the Office of the President. Oh. VP Sara stated her life is under threat, yet they continue to reduce her security guards day by day. Oh. This is why Attorney Lopez was traumatized when armed men stormed into her room in the dead of night. She knows exactly what they can do. Alam niyo na alam niyo nagsisinungaling eh. Kung sino man yung nag-upload nito, sinungaling. Alam niyo kung bakit? Nung pumunta po yung mga abogado, take note ha, abogado ng House of Representatives para ilipat si Zuleika Lopez from the HOR Detention Center papunta ng Women's Detention Center, Women's Correctional pala. Anong sinabi niya? May video eh. May video kasi. Ang bait-bait pa nga ng mga pumunta sa kanya doon. Siya pa nga ang nagpalayas. Si Zuleika Lopez pa nga ang nagpalayas. Sabi niya, get out of my room. Oh. Tapos ngayon, biktima siya? Saan nakadetain si Zuleika? Andun pa rin sa House of Representatives, pero ililipat din daw siya sa Women's Correctional. Diba? May video kasi. May video ho kasi. Buti ho sana kung walang video eh. Medyo ko-questionin mo pa. Kaso may video eh. Ang bait-bait pa ng approach. Babae pa ngayon nag-abot eh. Sinungaling. Anong armed pinagsasabihin itong mga DDEBs na to? Yan ang kumakalat sa echo chamber ng TikTok. And by the way, mga kutsero, it seems ngayon, tawag dito? It seems ngayon, kung ang dilawan ay nasa Twitter, ang TikTok ay sa mga DDEBs. And it makes sense. Alam niyo kung bakit? It makes sense because ang may-ari kasi ng TikTok is the Chinese Communist Party. So, di ba? So, di ba? Ganun lang kasimple yun. Anyway, tuloy natin. Yun. Umulit na doon sa sugat sa leeg. Ang nagkakalat nito, yung lalaki. Well, lalaki naman talaga siya.
Ang nagkakalat nito, yung lalaki sa ano, yung lalaking nag-aaral sa China. Si Alan Troy. Si Alan Troy yung nagkalat niya ng conspiracy theory na yan. Actually, hanggang ngayon, ini-issue pa rin niya yan. Ganon. But anyway, yan ngayon ang drama nila. Yan ngayon ang drama nila. Na si Sara Duterte daw ay tina-target for assassination. Kaya si Sara Duterte may mga ganitong statement na paano naman ang vice presidente, paano ang security ko, etc. etc. Mga kotsero, don't be fooled. Huwag po tayo magpabola. Huwag po tayo magpabola, mga kotsero. Yan po ay palusot. Yan po ay pamamaraan ni Sara Duterte para mag-gaslight. Kasi alam niyang nagkamali siya at kailangan niyang ilusot yung kanyang pagkakamali. Ito, sinabi niyang Consider the threat to the Vice President as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang Vice President? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pero alam nyo, ang stupid nun eh. Ang stupid kung susundan mo yung logic na yun, alam nyo, mga kutsero. Angat lang ang maniniwala dyan. Angat lang ang maniniwala kay Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Kailan nangyari ang sugat na yan? June 25, 2024. Ito yung panahon na nag-resign siya sa pagiging DepEd Secretary. Ito yun. Yan yun. Naalala niyo yan? Yung speech niya nun eh. Nung nag-resign siya as a DepEd Secretary. Yung sugat Ngayon, mga kotsero, hypothetically speaking, kung totoo ang sinasabi ng mga DDEBs, kung totoo ang sinasabi nila na si Sara Duterte ay naka-experience ng assassination attack na siya ay nilaslas sa leeg nung birthday niya, bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa siya? Ganon ka-weak? Ganon ka-weak? Yung lumaslas sa leeg ni Sara Duterte na nabuhay si Sara? Ang pangit naman nung nag-assassin yung assassin niya. Hindi marunong. Buhay eh. Imagine sa leeg. Imagine sa leeg. Dilaslas ang leeg mo, buhay ka pa. Come on. At saka kung lalaslasin ang leeg mo, bakit andito sa gilid? Bakit hindi dito? Stupid. Number 1. Number 2. Kung totoo na siya ay nilaslas sa leeg ng security na inassign ni Bongbong Marcos, nakalampas siya sa 400 na sundalo na nakabantay sa kanya. Nalampasan, ang galing. Imagine mga kakotsero, weak siyang lumaslas pero nalampasan niya lahat ng 400 na bantay ni Sara Duterte. So magaling lang pala siya magtago. Hindi siya magaling sumaksak. Gusto naman. Yun pangalawa. Ito pangatlo. Ito mas probable. Alam niyo mga kakotsero, ito lang isipin niyo. Kung totoo na nilaslas ng tao ni PBBM ang leeg ni Sara Duterte pero hindi sila nagtagumpay, bakit hindi sila nag-ingay? Bakit hindi sila nag-ingay? June 25 pa ho ito. Ngayon nyo lang naisip ang script nyo? Bakit hindi kayo nag-ingay? Knowing ang mga DDEBs, sa pagkakakilala natin sa mga DDEBs, mga kotsero, konting issue lang. Kahit mga pinakamaliliit na issue lang. Palalalain nila. Palalalain nila para lang masiraan ng administrasyon. Ibig sabihin, hindi nyo naisip
Hindi nyo naisip na siraan ng administrasyon noong June 26, 2024? Tinatanong na si Sara Duterte noon. Tinatanong na siya, ano nangyari sa leeg mo? Nilaslas nila ako pero hindi sila nagtagumpay. O, yun lang ang lagi niya sinasabi. Di ba? Kilala natin ang mga DDMs. Pumepeke nga sila ng PIDEA Leaks eh. Pumeke sila ng pulburon video. Pumepeke sila ng mga issue. May kabit daw si Lisa Marcos. Oh, yung isang anak daw ni Lisa Marcos, hindi kanya. Oh, kumukuha sila ng mga pekeng witnesses tulad ni Morales, ni Binag, at kung sino-sino pa. Oh, tapos ngayon kayo na nahimik? Sa issue na ito, wala kayong ginawang fake news? Nung panahon, sa issue na to talaga? Wala kayong ginawang fake news? Ngayon nyo lang naisip na gawan siya ng issue? Ngayon nyo lang naisip na gawan siya ng kwento? Nung panahon, ngayong panahon kung saan sumablay si Sara Duterte sa kanyang mga statements. Ngayon nyo lang naisip na? Ano yun, afterthought? Ni hindi kayo nag-file ng kaso? Ni hindi nyo hinabla si President Bongbong Marcos? Ni hindi kayo nagreklamo sa korte? Wala, nothing. Tapos all of a sudden, biglang, papatayin kasi ni Bongbong Marcos eh. Papatayin kasi eh. Ay? 5 months later, June, July, August, September, October, 5 months later, saka nyo lang naisip? Palakpakan. 5 months later. Diba? Kahit mga kutsero, isipin nyo. Diba? Think about it. Let's use our brains. Afterthought, ngayon natin gamitin kasi at actually hindi lang ho sa leeg, meron pa siya sa braso. Anong sasabihin nila dun? Oh, script ni ano yan eh, nila Tio tsaka ni Alan Troy eh. Sabi ni Ate Rowan Ariana, bakit hindi nila ilabas yung mga evidences kuno-kuno nila? Dami pa nila drama. Di ba? Totoo naman eh. Tapos ngayon, meron pang bago. Mga kutsero. May bago. Kasi di ba, nagsalita si Presidente. Sabi niya, papalag daw siya. Papalagan daw niya yung death threat na sinabi ni Sara Duterte. Excuse me. Sumagot ang Sara Duterte. Ano sabi niya? Papalag ka talaga kasi kayo nang papatay kay Ninoy. Anong connect? Sorry anong connect? Ano ang connection ni Ninoy Aquino sa pagpalag ni PBBM sa death threat ni Sara Duterte? Anong connect? Ang layo. My goodness. Oh, panoorin natin yung Actually, panoorin natin yung buong interview. Maikli lang naman, 8 minutes lang naman. Ito may itsura. Yan ba itsura ng tao normal pang pag-iisip? Yan ba ang itsura ng tao nasa normal pang pag-iisip? Tingnan yung mukhang yan. Di ba? Anyway. Panoorin natin itong balita. Wait. Yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds po. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Oh, wait Wala hong batas ang confidential funds. Take note. Wala hong batas ang confidential funds. Fake news si Sara dyan.
Wala akong batas referring to the confidential funds. What we currently have sa confidential funds is only a memorandum. It's the COA-DBM Memorandum of Agreement. Yun lang. COA-DBM, Joint Circular rather, not memorandum. Joint Circular 2015-001. Fake news si Sara. Wala pa hong batas. Kaya nga merong investigasyon ngayon sa confidential funds. Kasi pumalya yung joint circular. Kaya ngayon gagawa na ng batas. Because wala nang batas before. Fake news. Nag-iimbento. Nag-iimbento ng kwento. Itong si Sara Duterte. Sinungaling talaga eh. Tuloy natin. Tama po ba yung testimony kanina na receive the testimony? We will wait for Colonel na lang. Next question, please. Ma'am? Class 2. Marian, make it brief. Make it brief. PM said po na kung po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga mamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Hindi ko mai-connect yung sinabi niya doon sa tanong. Oo. So, ibig sabihin, tama pala yung gagawin ni PBBM. Kasi sabi niya, papalagan ko yung death threat. Sabi ni Sara, oo, papalag talaga. Kasi sila pumatay kay Ninoy. Ha? Ang layo nung connect. Hindi related dun sa tanong. Ito yung halimbawa, pag nang-aasar ka, tapos hindi mo alam kung ano ibabalik mong sagot sa pang-aasar mo. So, ang gagawin mo, kahit ano na lang. Kahit ano na lang, oo, ganun eh. Ganun yung Tapos, Junior? Ninoy Aquino Jr.? Oo, di si Noynoy Aquino? Pas, yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Benigno Aquino Jr.? Di si Noynoy yun? Wait! Boba! Wait. Hindi. Seriously, mga kotsero. Seriously. Wait. The third si Noynoy. Wait. Alamin natin yan. Wait. May junior pa si Ninoy Benigno Aquino. Ang alam ko, Benigno Aquino lang siya eh. Wait. Ang alam ko, Benigno Aquino lang siya. Tama. In fairness, wait. Nagkamali tayo, guys. Nagkamali tayo. Benigno Aquino Jr. talaga, okay? I'm sorry. At least ako alam ko kung kailan ako mali. Sorry. Nagkamali ako. Benigno Aquino Jr. siya. Tama. The third nga si Noynoy. Tama. At least kaya ko mag-sorry. Tama siya. At least nakatama siya si Sara Duterte. May isang tama. Nalito ko eh. But anyway, so ayun na nga. Okay. So, hindi ko pa rin makita yung connect. Ano yung connect? Diba? Ano yung connect nung sinabi niya, napapalag si Bongbong Marcos, tapos yung pagpatay kay Ninoy. Hindi ko pa rin makita yung connect. Ano pa rin yung connect? Wala pa rin connect. Ganun nga siya eh. Nagre-react siya. Knee-jerk reaction eh. Parang ginawa ko kanina, knee-jerk reaction. Di nagkamali ako, knee-jerk reaction eh. Ganun din siya. Pareho kaming bobo ni Sara.
Ganun. Well, in the first place, mga kotsero, balikan natin ang history. Baka gusto niyang kausapin si Daryl Yap. Baka gustong kausapin ni Sara si Daryl Yap. Baka kailangan nilang gumawa ng bagong movie. Baka kailangan lang gumawa ng bagong pelikula. Oo. Kasi if I'm not mistaken, naalala ko, hindi, doon sa movie ni Daryl Yap, in fairness pareho silang DDS. Idol ni Daryl Yap to, si Sara. If I'm not mistaken, sa movie ni Daryl Yap, pinakita doon na ang pumatay kay Ninoy ay hindi ang mga Marcoses. Sino ang pumatay? NPA. At yun din ang general theory. So ngayon, mag-away kayo ni Daryl Yap. Kasi alam niyo kung bakit? Ba't sila mag-aaway ni Daryl Yap? Kasi yung pelikula na yun, kaninong kwento? Kaninong kwento? Kaninong kwento yun? Yung martyr or murderer na yan. Kwento nino? Ni Amy Marcos. Kwento ni Amy Marcos. Oo. Kwento ni Amy Marcos. So, kamusta kayong dalawa magkaibigan, isang kaibigan? May chismis nga doon na hindi na sinisipot ni Sara Duterte si Amy. Papansin pa rin na papansin si Amy. Chismis lang naman, hindi na natin confirm. Knee-jerk reaction kasi yan tuloy. Nagkamali ka. Gawin ko na example yung sarili ko. Nag-knee-jerk reaction ako kanina dun sa junior. Di nagkamali ako, knee-jerk reaction eh. Ganun si Sara. Paano ngayon yan? Nauubos na yung nito, no? Mga kaibigan nito ni Sara. Nag-uubos ng kaibigan. Tuloy natin. Next question. Ma'am, na-verbalize nyo na po ba sa administration yung tungkol sa threat sa inyong buhay? Napanggit niyo po kasi yun. Yes ma'am. Ay, hindi. Hindi pa ma'am. Nag-complain ako noon, if you can remember, in the media, and then they dismissed it. Tinanong si Sara. Tinanong siya, nag-complain ho ba kayo? Nag-complain ho ba kayo sa administration nung mayroong assassination attempt sa buhay nyo? Sabi niya, hindi. Nag-complain ako sa media. Okay. May magagawa ang media? Oo. May magagawa ang media? Oo. May magagawa talaga ang media para sa'yo? Oo, iimbestigahan ng media yan. Oo, for sure. Kasi yung media kasi ang naatasan ng ating gobyerno para imbestigahan ng mga krimen. Media talaga ang susumbungan. Legit. Tama naman si Sara. Nagsumbong siya sa media. Tama naman. Diba? Diyos ko naman. Nagsumbong siya sa media. Anong gagawin ng media sa kanya? Di wala. Tapos sa sisisihin niya, again mga kotsero if this is a legitimate event, kung talagang nangyari. Kung totoong nangyari yung assassination attempt sa buhay niya, ba't ka magko-complain sa media? Ba't ka magsusumbong sa media? Hindi ka nag-file ng kaso sa PNP, hindi mo nireklamo sa CIDG, hindi ka nagpunta sa NBI para paimbestigahan yan, wala kang ginawa. Maski ka sa media, hindi binalita Ngayon lang lumalabas yan Everything is well documented with documents and videos. Ewan ko sa'yo, puro ka video.
Nagsabi ang NSC na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Yan na. Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am? Okay. Mag-react tayo doon sa sinabi niyang yun. Actually, sinabi na natin, nag-react na tayo dyan kanina. Pero dagdagan lang natin. Nagsabi ang National Security Council, nagsabi ang NBI, PNP, na wala hong threat sa buhay ni Sara. Nagsalita na sila, wala hong threat sa buhay ni Sara. Wala. So, saan siya babantayan? Actually, baka kailangan to si Sara bantayan laban sa sarili niya. Di ba yung mga may topak, sinasaktan ng sarili? Hindi natin alam, baka sinaktan ng sarili. Natin alam. Baka sinaktan ng sarili, di natin alam. Gano'n. Baka kailangan siyang protektahan sa sarili niya. Ay, doon maniniwala ako. Dun sa threat sa Ma'am, I do not expect fairness from this government. Really, truly. That is the reason why I'm pussyfooting with court cases. We do not expect fairness. Imagine. Hindi raw siya naghahabla kasi hindi raw magiging fair. O di ba ka na rin mag-abogado? Ano pa silbi ng pag-aabogado mo kung di kaharap sa korte? You do not expect fairness. As if ang executive department ang magliliti sa'yo. Hindi naman. Judiciary ang magliliti sa'yo. At alam niyo mga kotsero, kung sana nakakarating sa mga Supreme Court justices tong mga pinagsasasabi ni Sara Duterte. Kasi tulad nung una, sinabi niya, si Martin Romualdez daw, sinusuhulan ng Supreme Court. Tapos ngayon, ito, sasabihin niya, hindi katiwa-tiwala ang judicial system. Dapat talaga, minumoto proprio, disbarment to si Sara Duterte. Tama naman. Pero niya magsalita. Siya pa biktima. Siya na ngayon nagbanta. Imagine mo, saan ka nakahanap? Na-admit na yung tao sa hospital, bigla na lang papasok, discharge na siya in less than an hour. Saan ang hustisya dyan? Saan ang hustisya dito? Sa bayan. Last two questions, please. Ma'am, po yung detention order para kay Attorney Lopez. Ano po yung next steps niyo po for this? I questioned it doon, kanina. Pinapahirapan pa nila ako. Ano sinabi nila? Dinetain nila yung tao dahil sa due process. Dahil, ano ba yung sinabi niya? Walang due process ang pagpapatanggal kay Gloria Mercado at iba pang officials ng Department of Education. Anong sinabi ko kanina? The position of a USEC and ASEC is a position of trust and confidence by the appointing authority. Ngayon, ang appointing authority ng USEC at ASEC ng DepEd is the President of the Republic of the Philippines. Dapat tinatanong ng House of Representatives bakit tinanggap ni Pangulong Marcos ang resignation ng mga USEC at ASEC na yon sa Department of Education. Last question. Bakit nila pinipinalize si Yusek Lopez? Hindi ba dapat ang pinipinalize nila ang appointing authority? Last two. Sir, sandali. Ano ba sinabi nila? Evasive. And now you clearly see, she doesn't know anything. Kasi DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OBP, kikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Oh, wait. Sasagutin ulit natin yan. Sasagutin ulit natin yan. Oh, actually, in-explain ko na kanina, pero sasagutin ulit natin ito.
na mas nakatutok sa DepEd. Sabi kasi ni Sara, isa na naman sa mga kasinungalingan ni Sara, mga kotsero, na ginagawa na naman tayong inutil at tanga nitong Sara Duterte, na ang nag-appoint daw sa mga ASEC at undersecretary ng DepEd ay si Presidente Bongbong Marcos. That's a lie. That's an outright lie. Oo. Ito ho ang trabaho ng Office of the Secretary ng Department of Education. Office of the Secretary functions. Oh. Ito na. So, siya to. Siya to. Kanyang-kanya to. Nung panahon na siya ay Secretary ng Department of Education. Siya to. Ayan, Office of the Secretary functions. Malino na malino ho. Okay. Sa mga DDFs na nandito na nagpapakaangat at naniniwala kay Sara Duterte, tingnan nyo ang trabaho ng Sara Duterte. Appoints all officers and employees of the department except those whose appointment is vested in the President. Sinungaling talaga eh. Napakasinungaling eh. Ayan o, trabaho niya. Siya nag-a-appoint. Oh, baka sabihin ng mga DDFs, except those whose appointment is vested in the President daw eh. Kasama dyan yung USEC tsaka ASEC. Mali. Ito, 1987 Constitution. Article 7, Section 16. The President shall nominate and, with the consent of the Commission on Appointment, appoint the heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers and consuls, or officers of the armed forces from the rank of colonel or naval captain, and other officers whose appointments are vested in him in this Constitution. He also shall appoint all other officers of the government whose appointments are not otherwise provided for by law, and those whom he may be authorized by law to appoint. So, for example, Maharlika Fund o Maharlika Investment Corporation, hindi kasama sa Constitution, pero nakasulat doon na one of the appointing authorities is the President of the Philippines. Yun yung nasa ano, whom he may be authorized by law to appoint. Halimbawa nun. Kasi may mga posisyon sa gobyerno na by law, nakasulat sa batas, nung binuo yung GOCC na yon, na ang sinabi, ang presidente ang mag-a-appoint dito. Oo, Nico Mariano, tumpak na to kasi hindi to knee-jerk reaction. Oo, pinag-aralan ko to. Ito, tumpak na to. Pasok na sa banga to. Ayan. Nakasulat naman eh. Ayan o sa DepEd. Oh. Sino? Office of the Undersecretaries at the discretion of the Secretary. O sino ang pipili? Di si Secretary daw, sabi ng DepEd. Kitang-kita naman. Yung mga ASEC at the discretion of the Secretary pa rin. Oh, see? Sinungaling talaga si Sara. Sinungaling at kalahati. Actually, hindi na sinungaling kalahati. Sagarin na natin. Sinungaling at, dalawang sinungaling, tatlong sinungaling, ganun. Sinungaling talaga si Sara. Ayan eh. Ayun o, kitang-kita. Alam nga naman, ito, hindi to knee-jerk reaction. Kaya tama. Kasi hindi siya knee-jerk reaction. Diba? Sinungaling eh. Sabi niya, yabang-yabang pa ni Sara, ang USEC at ang ASEC ay appointed by the President of the Philippines. I know. They are appointed at the discretion of the Secretary sa ASEC. Sa USEC at the discretion of the Secretary pa rin. Kasama sa trabaho ng Office of the Secretary ng DepEd, appoint all officers and employees. Ano ba naman yan?
Oh, sinungaling. Sinungaling talaga si Sara Duterte, mga kutsero. Kaya hindi, ang hirap, ang hirap isipin, ang hirap hindi isipin na si Sara Duterte ay isang self-confessed criminal mastermind. She's a self-confessed criminal mastermind, mga kutsero. Kaya natawa ko kanina nung sinabihan niya si Congressman Chua, sabi niya, pinapahiya nyo ang Pilipinas, hindi nyo alam ang batas. Tapos tinuro-duro pa niya, no, you said secretary, Camera! Gumanon pa siya. Secretary daw. Tama naman pala si Chua. Tama naman pala si Chua. She's really unhinged. She's really unhinged. Imagine, mga kutsero, kung naging presidente siya ng Pilipinas. Diba? Pag hindi niya feel, patayin niyo na yan. Padukot niyo yan, tapon niyo, basta wag lang din sa loob ng Pilipinas, tapon niyo sa labas. Diba, ganun daw siya sa Davao. Pag may pinapapatay siya, pinapatapon sa ibang bayan. Para daw hindi matrace sa Davao. Simple-simple lang naman. Coach, explain mo kay Sara yan yung CF. Ay, hindi ko na kailangan i-explain sa kanya yan. Alam na niya yan, kaya nga siya criminal mastermind eh. Alam na hunan niya yan. Pinag-aralan na po niyang maigi yan kung paano niya paiikutin ang mga batas, kung paano niya take advantage ang mga loopholes para makakamkam siya ng pera para sa sarili niya. Ganon. May nabasa ako kahapon. Teka, hanapin ko nga yung quote na yun. Ang ganda ng quote na yun eh. Nabasa ko kay Facebook page ni Philippine Defense Forces Forum. Naka-follow kasi ako doon eh. Nabasa ko to kagabi. Isang araw pala. Saan na yun? Ito sabi. Quos Deus vult perdere prius dementat. Yun yung yun yung quote. Sa English, nung hinanap ko yung translation, di naman ako magaling sa ano ba to? Latin ba to? Baka Latin. Hindi mo naman mag-Latin. So hinanap ko sa sa Google kung ano ibig sabihin. Sa English daw, it's something like this. Those whom God wants to destroy, He makes them mad. Those who God wants to destroy, or whom the gods want to destroy, He first makes them mad. Baliw. Nandun na sa ganung posisyon si Sara. Nababaliw na si Sara. Kasi alam nyo, ang abogado na nasa tamang katinuan, hindi sasabihin yung mga sinabi ni Sara eh. Oo. Hindi niya sasabihin lahat ng sinabi ni Sara. Kaya nga hirap na sila eh. Hirap na hirap yung mga abogadong bubulagers. Yung mga miyembro ng DIED, yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes, hirap na hirap sila ilusot si Sara. Imagine, kailangan pang magpa-press con ni Digong para lang mailusot si Sara. Ganun kahirap yung pinasok nila. Ito yung kalbaryo nila ngayon. Itong level yung kabaliwan ni Sara na kailangan niya yung siyang isalba ng tatay niya. Gagamitin na naman nila ang political capital ni Digonggong.
Gagamitin na naman nila political capital ni Digongong para lang isalba si Sara. See? Kaya nga may press con bigla eh, si Digong. So, I'm pretty sure we are now seeing the beginnings. Nandito na tayo sa mga paumpisa ng pagbagsak ni Sara Duterte. Si Congressman Chua, nagsalita kanina. Ang sabi niya, pinag-aaralan na nila ang pagpa-file ng impeachment. Marami na raw silang nakalap na ebidensya, marami na raw pwedeng maging basihan ng impeachment, mainly betrayal of public trust. Yung dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, nagpaliwanag din siya kanina, narinig ko yung interview, ang sabi niya, ang betrayal of public trust, wala yung element, walang specific na elemento. It can be anything, actually, sabi niya. Or something to that effect. It can be anything. Malapit na to si Sara Duterte. Malapit na to. And I'm pretty sure they're just waiting for the right time. Baka nga maging parte pa to eh ng 2024, 2025 campaign. Mag-grandstand ng mga kongresista dyan, for sure. Mag-grandstand dyan ng mga members ng Kamara de Representante, for sure. Pero mag-grandstand din ang mga miyembro ng Senado, for sure. For sure. Yung mga iba dyan, gagamitin ito para makaulit ng isa pang termino. Yung iba, para makuha ang boto ng tao. Yung mga may gusto kay Sara Duterte, kukunin nila yung boto nun. Yung mga ayaw kay Sara Duterte, kukunin nila yung boto nun. Pero sana wag nilang, impeachment is a political exercise. So we cannot really, ganun talaga eh. It's a political exercise. Wala tayong magagawa dun. Pero sana, sa akin walang problema kung gagamitin nila mag-grandstand. Ang akin lang, sana maging sincero sila sa paghahanap ng katotohanan at ng hustisya. Yun lang yung hiling ko dyan. Yun lang hiling ko dyan. Yun lang hiling ko dyan. We are now, we are now watching the self-destruction of Sara Duterte. Ito na yun. Ang kinakatakot ko, mga kotsero, baka tuluyan nila yung plano nila. Baka patayin nila si Presidente. Or baka maggamitin nila ang... kasi may mga chismis ngayon, yung 75th Infantry Battalion daw ay naghahandang kumaklas. 75th Infantry Battalion. Yun yung chismis na kinakalat ngayon ng mga DDMs. Naggalit na raw ang mga sundalo kay PBBM, tapos ang minimension nila yung 75th Infantry Battalion sa Davao. So, sana, ganun yung clamor nila eh. Yun ngayon ang sinasabi nila eh. Protektahan daw ang taong bayan sa pamamagitan ng pagbabagsak sa presidente. So, yun ang sinasabi ng mga DDMs. Pero syempre, alam naman natin ang nagsalita ng AFP, nagsalita na si General Browner, na buong suporta ng ating kasundaluhan sa administrasyon ng PBBM. Siguro Ma'am Elizabeth Andal, yung martial law ang iniiwasan ni PBBM. Feeling ko yun ang iniiwasan ni PBBM. Ayaw niyang magkaroon ng martial law. Pangit kasi pangit sa optics. Dalawang Marcos pareho nag-martial law. 'Di ba? Parang, 'di ba? Ang pangit. I would rather have Sara undergo the impeachment process. I would rather have Sara go through the impeachment process. Doon tayo sa legal. Doon tayo sa legal, doon tayo sa matino, doon tayo sa sumusunod sa
legal, sa lawful. Let us support what is lawful, what is right, and what is true. Yun yung akin. Suportahan natin kung ano ang lawful, what is right, and what is true. Kasi kapag sinuportahan natin yun, hindi tayo maliligaw. Sure yan. Sure yan. So sana ganun yung mangyari. And, you know, that's all we can hope for. Diba? So, ayun. So, hanggang dito na lang po muna tayo, mga kutsero, sa ating live stream tonight. Oo, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I'll see you again tomorrow sa ating pong usual time, 3:30 p.m. or 4:30 p.m. Whichever ang i-announce ko sa Facebook page ko. Mga kutsero, please don't forget to always share our live stream sa inyo pong mga social media accounts para lagi po tayong updated sa mga ganap dito sa aking channel, and para labanan din po natin yung ginagawang mass report ng DDF sa atin. Malaki epekto sa atin, guys, eh. So I hope you can help me overcome yung challenge po ng mga DDF sa atin. And I hope I'll see you again sa ating pong susunod na Coach Jared Live. God bless you and see you tomorrow, everyone. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?